Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong dalawang issues na pag-uusapan, 'no. Unahin natin 'to. Actually wala akong alam regarding dito pero, titingnan ko ito bilang hindi ko rin alam may batas bang nagbabawal dun or ano. Titingnan ko 'to bilang ano 'no, mata ng isang ordinaryong citizen ng Pilipinas. So, di umano 'no, ang nagsasalita daw nito ay mayor, ayon dito sa comments. So, tingnan natin ano ba yung sinabi ni Mayor. Pati ba naman solicitation na magsusumba, solicitation na magbabasketball, solicitation ng mga kaartihan, hihingi ka sa munisipyo? Bakit ka mag-i-initiate ng mga activities na hindi mo pala kaya at pupunta ka dito sa munisipyo? Di daw kami na lang munisipyo mag-i-initiate ng mga activities. Let us put everything in the proper perspective nga. Ay yabang-yabang mo, gawa ka ng gawa ng activities, hindi mo pala kaya, pupunta ka dito sa munisipyo. Anong gusto mo, kayo sikat? Pati ba naman solicitation na magsusumba, solicitation na magbabasketball, solicitation ng mga kaartihan, hihingi ka sa munisipyo? Bakit ka mag-i-initiate ng mga activities na hindi mo pala kaya at pupunta ka dito sa munisipyo? Di daw kami na lang munisipyo mag-i-initiate ng mga activities. Let us put everything in the proper perspective nga. So, alam mo, binabasa ko din yung mga comments dito eh. Hati din yung opinion, merong sinasabi na tama ka, may nagsabi mali. Pero sarili kong opinion, no, may ano ba, may pinagbabawal ba yung ano, solicitation? May law ba tayo sa Philippines? Tingnan nga natin. Hmm. Sa ano naman 'to, yung solicitation naman sa charity naman ito. DSWD. Ibang solicitation naman 'to. Ito may tinatawag na wag na tayo magpaka-technical 'no. Wag na tayo magpaka-technical diyan sa ano, kasi may mga nakikita ako dito 'no. Pati public official shall not solicit daw. Masyadong maano na madugo na 'to eh. Doon na lang tayo bilang, ordinaryong tao 'no. Pero kung may nalalaman kayo batas tungkol sa solicitation, paki-comment nga sa baba para pare-parehas tayong ma-educate. Tapos ipipin ko diyan ano, kung may alam kayo. Dito naman sa akin 'no, halimbawa yung may minention diyan eh, yung Zumba daw, yung basketball, tapos ano pa ba 'yan? Minsan nga yata pageant pa yata 'yan eh, tama ba ako? Pati ba naman solicitation na magsusumba, solicitation na magbabasketball, solicitation ng mga kaartihan, hihingi ka sa munisipyo? Bakit ka mag-i-initiate Solicitation ng kaarte. ng mga activities na hindi mo pala kaya at pupunta ka dito sa munisipyo? Hindi, ganito kasi yan, Mayor, no? Alisin na muna natin yung technical na masyado yung batas eh. Yung pagsusolicit kasi, syempre, unang-una, pag constituent mo yan, dapat mahal mo yung mga taong yan, di ba? Love na love mo yung mga taong yan. Kumbaga, kung sa akin, halimbawa, kung hindi naman ikakasama ng community natin, halimbawa ako yung mayor, no? Kung hindi naman ikakasama ng community natin, let's say basketball, no? Maganda 'yon sa mga kabataan kahit papaano, eh, mag-aabot ang 500 siguro, hindi naman siguro kaanuhan yung bilang mayor, hindi naman siguro kawalan yung 500, 'di ba? Or do'n sa magzu-zumba para sa health ng mga nanay, 'di ba? Hindi naman siguro masama 'yon. Now kung talagang wala kang maibibigay, eh, di sabihin mo na lang na walang maibibigay. Yung maramdaman lang ba ng tao na sumusuporta ka do'n sa ano nila, do'n sa gusto nilang mangyari na nakakabuti naman sa community. Hindi naman 'yan tungkol na, ah, magso-solicit sa'yo na dahil ano 'no,
sa illegal na gawain. Hindi naman siguro gano'n. Or sometimes yung nagsusulisit sa'yo dahil lalaban sa contest sa TV, 'di ba? Pambili lang po ng costume namin dahil dancer po kami eh. Irerepresenta namin ang lalawigan ng Mindoro, halimbawa, no? Sa contest sa It's Showtime. Baka pwede niyo po kami masuportahan. Kung kaya namang ibigay, 'di ba siyempre yung produkto naman nun ay mapupunta naman sa papuri sa iyo eh. Parang ay hindi kami nakalimutan ng mayor namin kahit papaano nabigyan kami ng tulong, 'di ba? It doesn't matter kung anong amount. Kung wala kang maibibigay for me kung wala kang maibibigay, edi pasensya, pero pinagdadasal ko ang tagumpay. Kahit guman lang, pero yung pagbabawalan mo, men, eh, ewan ko, yun ang trip niya eh. Kung hindi naman siguro, kaya lang ang, ano yun, ang pangit ng, ano, no? Maliban na lang kung, halimbawa, magpapaka-technical tayo, no? Sasabihin mo, kung meron man nag-i-exist na batas na bawal dyan, ano, pasensya na. Kaya lang yung ganyan, pinagbabawal kasi ng batas yan eh. 'Di ba? Mas okay na yun kasi yung ipagbabawal mo dahil ayaw mo lang. Well, may sarili naman siguro siyang dahilan, no? Na hindi ko rin, sa akin lang, kung nakikita mo naman na maganda ang patutunguhan ng sinusulisit sa'yo. Kasi yung, sabi niya gano'n, ba't gagawa ng parang program na ganyan kung hindi mo naman kaya? Siyempre, may mga pagkakataong gusto naman namin, halimbawa kami, no? Kesa kami tumambay maghapon dito, gusto naman namin na magamit yung talento namin sa pagsasayaw kahit papaano na kung matutulungan mo kami. Hindi naman porket, ano eh, alam mo yung sinasabi niyang kaartehan o ano. Pero depende pa rin sa inyo yan ha. I'm not trying to convince you na tama ako. Sinabi ko, natanong kasi ako ni ma'am ano eh, sino ba yung nagtanong sa akin nito? Ma'am Sherilyn ba, ikaw ba yung nagtanong kung ano daw masasabi ko dito? Kung wala ka na maibigay, di huwag mong bigyan. Pero yung pagbawalan kasi parang, ano eh, hindi naman, parang ano naman yun, hindi mo pinahahalagahan yung effort ng constituent mo na gumawa ng mabuti, 'di ba? Kung okay naman yung sinusulisit sa'yo. Hindi naman siguro pang shabu yung isusulisit sa'yo eh. Anyway, depende pa rin sa inyo ha. Gusto ko marinig yung opinion nyo tungkol dito sa mga sulisulisit na to. Babasahin ko next. Ano. Baka may point din kayo kung kayo ay papabor kay Mayor. Next, ito nagba-viral ito. Si Jollibee. Ano ba to? Ay! Ay, gago! Oh, ba't ka aalis? Huwag ka aalis! Huwag kang aalis! Huwag kang aalis! Ay, gago. Wala ba silang gwardiya doon? Pero ito ha, ito men ha. Eh, syempre lalabas na naman yung
Customer service manager ko niya. Ito, may gwardiya naman pala sila. Anong ginagawa ng gwardiya nila, men? Ano ba? Ito, no, pagdating sa professional settings, well, ako naman, hindi ko rin naman sila masisi dahil kung ako siguro nandyan, baka gumanti din ako or ano kasi nananakit na to si nanay eh. Pero sa rules ng customer service, actually normal ito na nangyayari. Hindi mo kasi mapipili yung mga customer na papasok sa'yo. Darating at darating ang time, normal yan na may pupunta talagang customer na bugok. 'Di ba? Hindi kasi every time na may papasok sa establishment mo, hindi mo naman pwedeng tanongin yan eh. Ano po ba? Wartwick po ba kayo? O ano? Hindi mo pwedeng tanongin yan. Lahat yan papasok. So, natural na meron talagang mangyayaring ganito. Now, ang nakikita ko kasing pero ano bilib ako dun sa lalo na sa mga taga-crew, no? Bilib ako sa pasensya nila, 'di ba? Kung ano man ang naging problema ni ate, wala kasi siyang karapatan magganyan eh. Kung halimbawa, dininay siya ng service, pwede siya mag-complain. Pero never siya mananakit dapat. Now, ang nakita kong maling ginawa ng mga crew dito, di ba naglabasan na sila, no? Ito, customer ba ito? Customer to, no? Gago, no? Yan sa customer na yan, beyond your control na yan. Yung banda dito, no? Inutil yung guard eh. Guard dapat na nag-aano dyan, mini. Ang maling nakikita ko dito, dapat hindi sila nagbabody contact sa customer. Guard lang ang may karapatan doon. Lahat kayo, hands off, hands off, lahat kayo sa customer, lahat. Kahit pa sabihin mong nasapa ka ng customer, ito mga kababayan ko, ewan ko, hindi ko masisi kung gaganti kayo, ano? Pero ang tamang gawin, kahit nasapa kayo ng customer at kayo yung crew dyan, hindi nyo dapat sasaktan ng customer. Mahirap man kontrolin, pero naiintindihan ko kayo kung gawin nyo yun. Kaya lang, pagka napunta tayo sa proper forum, pwedeng ikaw pa mayari kapag gumanti ka sa customer. Well, depende na lang kung magaling yung abogado nyo, pero generally speaking, sa amin, yung memorandum na binigay sa amin nun, kahit nasaktan ka, huwag ka dapat gaganti sa customer kahit anong mangyari. Hindi naman bawal, no? Kung ma-justify mo naman sa batas, pero ang tamang word dun ay nag-iingat kasi na mabago yung narrative. Kaya kahit pa paano, huwag kang gaganti. Now, yung ganito ka-hostile na customer, dapat ang mag-handle nito security guard. Security! Kaya yun ang role ng security guard eh. Hindi ko alam ba't nasa na yung security guard dito. Yan o, wag nyo. Itong ginawa ni ate na to, dapat hindi eh. Hindi yan eh. Mayayari kayo dito na inano nyo uli yung customer. Yung hinold nyo yan. Na ayaw nyong paalisin. Ano nga ang kaso yun? 'Di ba? Or yung kung i-hold nyo man, dapat hindi kayo ang gagawa niyan. Security guard dapat yan. Yan o yung body contact na yan, min. Kung ako yung customer service manager nito, pagagalitan ko to. Nasaan yung security guard? Inutil. Nasaan siya? Tumawag ng pulis? Yun ba ang ginawa? Hindi gawa ng security tumawag. Ang tatawag ng pulis yung manager. O yung kahit sinong crew. Pero wag nyo hahawakan yan. And then, dinidiscuss ko lang po yung nasa nasa memorandum. Pero, kung nasa ganyan na kasi, hindi mo na rin masusunod yan eh, no? Kahit paano sabihin mo. Lalo na pag nagkasakitan na. Di ba? Nakita ko, inutil yung security guard eh. Siya dapat ang gumaganyan yan eh. Yan o, bawal ito min, no? Hahawakan mo yung customer.
Bawal yun. Well, ayon sa ano namin ano, sa patakaran namin ano. Pero I'm so sure parang parehas lang yung pag-handle kasi ang nag-train din sa amin ano eh, DTI din eh. 'Di ba? Oo, wag mo dapat hahawakan, men. Dapat ano. Sana security guard. Pero alam ko may nakita akong post na mugshot na daw yata ito. Ayun oh, yung guard inutil. Nasaan to? Sasabihin niyo, hindi, tumawag ng pulis yan. Iiwanan mo yung post mo. So meaning, halimbawa kung may holdupper dyan, aalis ka doon sa pwesto mo para tumawag ka ng pulis. Ano ba, men? Hanapin ko nga parang may ano dito eh, may post dito eh. Ito, hinahanap din siya ng guard oh. Asan yung guard? Wala, di ba? Para-shuffle nyo na yung gwardiya nyo, inutel. Siguro kaya din gumalaw din yung mga crew dahil alam nila inutil yung guard, no? Hindi, no offense sa mga gwardiya ha, pero talagang, ano eh, ang nakita doon kasi pagkukulang yung gwardiya eh. Kaya siguro nagsariling galaw na lang yung mga crew doon kasi nga wala yung gwardiya. Pero dapat yung manager dapat ano yun eh. Siya yung mag-i-initiate nun eh. Guard! Guard! Kaya napapansin nyo, madalas yung ano, guard! Guard! Ganon. Kasi ito din naman ano ba ito? Yung Bring Me na yan. There was a content creator running Bring Me challenge for the group of boys. His name is Never Grow Old. Tingnan nga natin to. During the game, he instructed the boys to bring me a sexy cosplayer. The boys then rushed toward a female cosplayer who was minding her own business and was clearly surprised by what happened. You can tell from the video that she didn't want to be part of it. Yet the boys are still trying to explain to her what the game was about. She was understandably upset and did not want to, 'di ba? Sino ba nagpauso ng mga bring me na 'yan? Meron din akong nakita na ano eh, na parang grupo naman ng mga kabataan. Tapos bring me ate, biglang manghahablot sila ng estudyante. Ang katarantaduhan itong naiisip mo na ganyan. Never grow old, bring me. Tingnan nga natin yung kung nagba-viral yan. Parang ito yung pumalit dun sa ano, no, yung money hunt, no? Tingnan natin kung ano yung bring me. Aga pa naman. Pilipinas. Ano ba nangyayari sa atin? Bagal pa ng internet ko. Ay, dumating, lumabas yung, yung, tawag dito, yung huling part nung, kay Saldi ko. Parang, kagaguhan din. Wala nang video yung, yung Bring Me. Ito ba yan? Tingnan nga natin to.
Guys, bring me your crush. Crush nyo. Crush. 5. Ay, nanalo na tayo. Crush mo talaga? Ano pangalan niya, crush mo? Pero crush mo? Ah, ito na. Link sa comment. Guys! Sexing cosplayer. Five, 4. Sino? Ano na? Link sa comment. Wow! Guys, Tarantaduhan eh, no? Ano yung bring? girls, bring me poging lalaki. Asan? Patingin? Pogi, patingin nga. Kuya, sobrang pogi niya. Ay, maga. Oh, i-link sa comments. Pogi mo. Wala na yung ano, yung bring me na yung sa cosplayer. Anyway, 'di ba? Hintayin na lang natin na may ano, may magdemandahan diyan bago tumigil. Yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.